Ano po nangyari sa bata, sa mga anak nyo? Pinagbabantaan po kasi ako ng tatay nila na pag pumunta daw po ako doon is papatayin daw po ako. Bakit wala sa iyong mga anak mo? Galing po kasi akong Saudi, sir. Okay. Kakauwi ko lang po. Pero siya yung nag-alaga nung habang nasa abroad ka. Mama po ng ex ko. Ngayon ay ibigay. Ayaw po, pinagbabantaan po ako palagi. Ma'am, andito na po si Ma'am Donna Rose at gusto niya na pong makuha yung kanyang anak at nasa batas po natin yan. Dapat ang kustudiya ng mga bata na below sa 7 years old, lalo pat buhay pa yung nanay, dapat sa nanay po talaga. Opo, sir. So, pupunta po kami dyan, kukunin na po namin. Opo, sir. Magandang araw, Sir Alan. Ang ngayon, anong masasabi mo na nakaharap na sila kapitan and yun yung inyong dating kinakasama na si Ma'am Donna? Kung talagang sa kanya talaga ang mga bata, ingatan niya lang. Sana wag magtulad sa kanya na mayabang. Pinagmamayabang niya na kaya niya kapalitan. Yan ang pinagmamayabang niya lagi. Sana hindi magtulad yung mga bata sa kanya. Hindi ata yan yung text mo sa akin. Ano pa? Marami yun. Akala ko ba sabihin mo lahat-lahat? Hindi ba yung totoo? Sinabi ko? Hindi ganyan yung text mo sa akin. Sana ebidensya mo. Ikaw lang gumawa nun. Hindi, Saan huwag may ebidensya? hanapin ng ebidensya. Nagawa ko na rin yung part ko para sa mga anak ko. Hindi niya lang nakita. Kasi yung sa kanya lagi yung nakikita niya na sakripisyo. Talaga ba? Samantala ang sakripisyo niya kulang. Talaga ba? Paanong kulang? Na ako yung tagapagbayad ng utang mo? Dalawang bisis nag-alanganin ang buhay ng anak mo. Saan ka? Anak mo yung nagkontak sa'yo. Alam mong nasaan ako? Sa Kahit ibang bansa ako, di ba? Tatlong, Alam nga naman, tatlong araw maglilipad ako nagkontak anak mo papunta sa'yo. dito. Sa 3 araw na yun, di mo ma-save na sagutin ng anak mo? Talaga ba? Jun? Pasalamat ka, hindi namatay yung anak mo. Nagmaga ang pusod, nagkumbulsyon. Bago kayo nagsabi sa akin, tapos na. Bago Tapos kayo na. nagsabi Anak mo sa yung akin. nagkatawag sa'yo lagi, hindi ako. Pinapalam Hindi sa'yo lahat na ng gano'n. oras nakikita ko yung cellphone ko. Hindi oras, pero pag sa oras sa iba, active ka. Akala mo hindi ko nakikita. Talaga? Yung sakripisyo ko, mula nung 2018. Ha? Sa dami-dami na sakripisyo ko sa'yo. Mula nag-aaral ka pa. Ang akin lang ngayon, Jun, tigilan mo na mag-post ng kung ano-ano. Akala mo madali lang yung pinagdaanan ko doon. Na halos ayoko na kayong kausapin lahat. Masurvive ko lang yung araw doon. Kasi kapag iniintindi ko yung mga chat mo, mga text mo, para akong mababaliw doon. Ngayon sasabihin mo, nagdadrama ako. Hindi ako nagdadrama. Sana nga ikaw yung nandun eh. Sana talaga. Sana nga. Pero kung tinulungan kita, anong ginawa mo sa pera? Ngayon wala ka masabi. Akala ko marami kang sasabihin. Huwag ka na magbilang. Oh, ngayon ako na yung nagbibilang pero sa chat, sa text, ikaw yun. Sinasabi ko lang ngayon kasi hindi ako makapagsalita sa di ba text. sinabi mo 2023 tayo naghiwalay? Oo. So, anong inano mo ako nung November. bago ka nag-abroad? November, June, nakipag-iwalay ako sa'yo. Oo. Di ba November ka nag-alis? Eh, yung tinulong ko sa'yo na nag-abroad ka. Talaga ba? Ginamit mo lang pala ako. Bago ako umalis, inano mo yung pera ko. Inano mo yung 5,000 ko. Kaya nga, Di di ba? ba tinulungan Halos kita mabaliw ulit? ka ng araw na yon. Kaya nga Na tinulungan tinalo kita. mo sa talpak. Kaya nga tinulungan kita. Tinulungan. Kulang yung tulang mo na yun, Jun. Kaya nga tinulungan kita. O tapos sabihin mo, Tapos ako pa yung walang ginantihan ano. mo ako. Ako pa yung walang Mahilig utang ka na loob gumanti. sa'yo kasi tinulungan mo ako mag-abroad. Hindi. Bayad mo yun sa tinalpak mo. Oh, kaya nga,
Binayaran ko nga. Kung hindi ko pa pinilit si Nika na magbayad sa akin ng 3,000, wala akong allowance papuntang Manila. Alam mo yan. Kasi yung 5,000 na pera ko, nung gabi na yung tinalpak mo. Kaya sabi ko sa isip ko, kung aawayin kita, alam mo kung Alam mo bakit nangyari yun? Kasi doon ka, kasama mga barkada mo, nag-overnight. John, end ko yun sa trabaho. Gawain ba yun ng mabuting babae? Talaga ba? Ikaw gawain ba ng mabuting ama yan? Yung ginagawa mo sa akin, mabuting asawa? Sa tuwing nag-away tayo, doon ka natutulog sa ibang bahay. Mabuti ka ba? Talaga ba? Kailan? Isang beses? Kila Miss Joy? Huwag ako. Bakit? Kasi nung umuwi ako, hindi mo ako papasukin sa boarding house. Sana ako matutulog sa labas. O, ang dami-dami mong ano sa akin, no? Pero kasalanan mo lang din. Ikaw, Sir Jun, ina-admit mo ba na ikaw ay mabisyo, mahilig sa sugal, sa sabong? Yun yung naging pagkukulang mo. Alam niya na rin yan po. Simula nagsama kami, alam niya na yan na ganyan ang ano ko. Sugarol Oo ka. nga eh. Nito ko na lang nalaman na kinukunan mo ako ng pera, di ba? Gumanti lang ako kasi alam mo kung bakit? Wala kang react nung kinuha ni mama mo yung pera ko. Kinuha ba ni Nagsabi Mama? ako sa'yo. Tinanong ko si Mama, wala kang binigay sa kanya. Walang Kailan? binigay. Nung nanganak ako? Huwag ako. Si Mama yung nag-asikaso sa akin sa ospital noon. Nagkautang pa si Mama doon kay Sir Garais. Hindi ko na rin po siya maintindihan eh. Sugal na lang po siya ng sugal. Yun po. Tapos naggagalit po siya sa akin pag hindi ko nasasagot yung phone ko. Bago ko lang po sa Saudi. Willing ka naman nang ibigay yung mga anak mo dito kay Ma'am Donna. Kung mabuti ang mga bata sa kanya, bibigay ko yan. Yun naman po bilang magulang or lola ng mga apo nyo. Ano masasabi mo, Ma'am? Yan si Duna, ma'am. Kahit na noon pa, bago siya umalis dito sa Itangel, ma'am, sinabihan ko yan na, doon, hindi ko yan ibibigay yung mga anak ko sa ibang pamilya mo. Ako ang mag-alaga niyan. Bago ko yan ibibigay sa'yo pag nandito ka na. Tapos, ma'am, lagi kami nagkatawag kanyan, ma'am. Sabi ko doon, kailan ka pa mag-uwi? Sabi ko, ibigay ko na yung anak mo kasi pagod na ako. Kasi, ma'am, ako ang lahat. Ako na ang nanay, ako na ang tatay, ako pa ang nagpakain. Hindi man siya nagpapadala, ma'am. Ma'am, magpadala yan siya, ma'am, 2 buwan, minsan 3 buwan. Nung nagtawag ako sa kanya, ma'am, na 50-50 ang buhay ng anak niya, nag-ano yung pusod, hindi niya man lang nireply ang tawag namin. Nag-ring naman yung cellphone niya. Ilang bisis ko, ma'am, 2 bisis nangyari sa apo ko yun na nag-50-50 yung apo ko, hindi man lang yan ako sinagot, ma'am. Ayan yung anak niya na panganay, tanungin mo kasi ang marunong magawak ng cellphone, ako hindi marunong. Hindi niya yan kami sinasagot, ma'am. Masakit sa akin, ma'am. Hindi ko yan pinabayaan ng mga anak niya, ma'am. Alos, noong maliit pa yan. 1 buwan pa lang yung bunso, yung pangalawa, 6 na buwan. Ako na yung nagpaghatas, ma'am. Responsibilidad niya sila dalawa, ma'am. Wala akong pinili sa kanila. Ako ang nag-aruga ng bata na yan, ma'am. Ako ang nagpalaki. Hindi yan sila, ma'am. Wala yan sila sa mga anak nila, ma'am. Ako lang. Tapos naghiwalay kami ng asawa ko. Ako lang din isa ng taguyod sa mga bata na yan, ma'am. Kumbaga parang kinargo nyo po lahat. Nag-aral yung bata dyan, ma'am, sa elementary. Nagtrabaho ako dyan. Kinuha ako ng mga teacher para lang ang mga bata masubaybayan ko araw-araw nandyan ako sa school. Libre na kami ng pagkain namin. Kasama ko yung isang anak niya na maliit na nag-aaral, ma'am. Dyan ako nagtatrabaho sa elementary para lang mabigyan ko ng pagtusto sa mga apo ko kasi wala akong pagkakitaan kundi magtrabaho lang ako dyan, ma'am. 6,000 lang naman ang sahod ko, ma'am. Ay kulang pa sa amin ng mga apo ko. Pagkain, lahat nandoon ko kunin sa 6,000 ko. Saka ma, in the first place, hindi po ikaw dapat yung nag-aalaga ng anak ko, di ba? Pero nung mga panahon na nagipit-gipit po tayo dyan pa lang yung bahay nyo. Alam mo, Di Duna, ba sa po, totoo lang pinili talaga, ko na Duna. magtrabaho kasi ayaw nyo pagtrabahuin Sa to. totoo lang talaga, Duna, ikaw talaga Ayaw niyo parehas po kayo. kasi, Wala diba? akong kinikilingan sa inyo. Parehas kayo. Ma, nakinig ka muna sa Ilang akin, beses ma. ako nagpadala Nakinig ka nagtawag muna sa iyo sa na akin. Duna, wala talaga kami bigas. Si Junjun, hindi nakapadala kasi, siyempre alam mo naman trabaho niya, 400 a day lang, bayaran niya pa sa boarding house niya, pagkain niya pa. Magpadala siya sa amin linggo-linggo, 1,000, 1,500, kulang pa Duna sa amin kasi pamasahe namin, pagkain namin. Sabi ko sa'yo, Duna, kung ano lang kaano luha ang mga anak mo. Hindi basta-basta ang Nito gastusin na ng lang mga yan, bata. di ba? Nung hindi ako Ikaw, nagpapadala, nito hindi na ka lang. malang nakaalala sa akin Kasi na binigay ko buwan-buwan may binigay sahod ko ka na sa kay Saudi. Papa. Ang sahod mo sa Saudi, malaki ang sahod mo, kahit 20,000, kahit 5,000. Buwan-buwan ipadala mo sa akin sa mga anak mo. Hindi mo naisipan. Ito si Junjun, buwan-buwan, linggo-linggo nagpapadala sa akin 1,000, 1,500. Simula Tapos nung- sabi ko sa'yo,
Duna, ibibigay ko yung anak mo kung mag-uwi ka, hindi ko halangan. Bakit ibinadaan mo pa sa Dolpo? Ha? Ano talaga, Duna? Ano talaga ibig sabihin mo, Duna? Ha? Ha, Duna, ibalik ko yung anak mo. Hindi na ako mag-alaga ng anak mo kasi matanda na ako. Pero ang hindi ko lang matanggap, bakit dinaan mo pa sa ganito? May DSWD naman dito, may kapitan naman dito sa barangay namin. Bakit dinaan mo pa sa Tulpo? Ito po yung gusto ng anak niyo, Mayabang di ka ba? doon na, kayabangan talaga ang Ito, ginagawa mo. ito yung gusto Lagi ng kong anak kinakausap mo. ikaw na doon na, wag mo na idaan doon, dito na lang. Bakit Sinocial ginawa mo media yun? niya Masakit ako, sa diba? akin, doon na. Masakit sa akin. Totoo lang doon na. Alam Halos ko gabi-gabi naman. ako nagayak dahil sa mga apo ko na yan. Kung paano ko sila palakihin. Pero ikaw, malaki ang sahod mo doon kahit mag-5,000 lang isa kada buwan. Hindi mo magawa. Dito na lang 3 hindi ako buwan pa, nagpadala 4 na buwan na. pa. Ito nga, 4 na Ito buwan na hindi ka lang. nagpadala. Kasakit doon na, sabi ko sa'yo, masakit. Masakit sa akin ang ginagawa mo. Sa akin po, yung ginawa ng anak Hindi niyo ko sa akin. pipigilan hindi na ba yan ibigay ko masakit sa'yo ang anak sa mo. akin? Anak ko yan, Nagsumbong hindi ko yan ako, anak. nagsumbong sa inyo, hindi niyo Masakit, ako pinapansin, masakit ang di ba? ginagawa mo. Maski isa sa inyo, wala. Sabi ko sa'yo, mahal kita doon na, pero ginawa mo sa akin. Hindi maganda ang ginawa mo. Kinuha mo ang anak mo sa akin ng ganito, harap sa dito. Ibibigay ko yan, di ba? Araw-araw ko yan sinasabi sa'yo. Bawat tawag natin, lagi ko yan sinasabi sa'yo na ibigay ko yung anak mo doon na. Hindi kita hadlangan, anak mo yan. Kahit ako, anak malaki, ibigay ko yun. Ngayon nahihiya kayo kasi nagdala ako nila, dinala ko sila dito. Hindi Pero ko inahadlangan doon. Sabi ko nakiusap sa'yo, ako ibigay ko sa sa'yo inyo, yan, ibigay ko yan. patigilan niyo siya. Sinasabi ko Patigilan yan niyo sa'yo. siya mag-post. Bakit nagsama ng lobo, ang Sana sama ng hindi ugali mo doon na, pinakinggan niyo pa dinaan mo ako pa sa lahat. ganito. Ang pagmamahal ko sa Kahit anak sa mo, liminang kumpa. hindi basta-basta alam ng tao dito ng buong barangay kung paano ko nilagaan ang anak mo. Nagsumbong na rin Ito, ako sa pulis. ipakita ko sa'yo Wala kung akong paano ko pinaalala ang anak mo. Binigyan ko ng magandang edukasyon ng anak mo yan. Yan, lahat yan doon na, binigay ko sa mga anak mo. Yan, doon na, mula preschool, elementary. Nag-grade 1 siya ngayon na, yan, lahat binigay ko yan, lahat yan, yan ang inano ko sa mga anak mo. Bakit ginaganon mo ako? Mahal ko yung anak mo doon na, mahal ko ikaw, pero gano'n na sinagawa mo sa akin. Ma'am Donna and Sir Junjun, parehas kayong may problema dito. Ang naapektuhan dito yung mga bata at saka itong lola. So, Ma'am Donna, i-admit na natin na may naging pagkukulang ka rin dito. May pagkukulang din po ako pero dahil po yun sa kanya. Regarding to sa visitation rights ni Lola and syempre ni Sir Jun, anong plano mo? Hindi ko na po pagkakait sa kanila yung mga bata, mami. So, ma'am, ikaw ba ay may balak pa mag-ibang bansa? Wala na po, mami. Gusto ko na lang po talaga alagaan yung mga anak ko para patunayan po sa kanila na mabuti din akong ina. Ibabalik ko yung apo ko sa'yo doon na maganda. Maraming salamat, ma. Pag-aalaga sa mga anak ko. Wala naman ako sa malaloob sa'yo. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Sobra-sobra. Pasensya din po kung ito nga po yung nangyari. Tiniis ko po kasi talaga eh. Mapasensya din kita doon na Kaso lang, ayun lang, nasaktan talaga ako. Bakit nagkarating tayo dito ganito ba? We wish and pray na sana baka magkabalik siya narangalan sa mga anak. Kaya nga, magpapasko na lang tapos mag-iwalay kayo ng mga anak mo. Iwalay niyo siya sa akin. Ako, Alan Ledesma Jr., nangangakong hindi na guguluhin, magchat-chat ng masama kay Donna Rose Montecalvo. Ako, Donna Rose Montecalvo, nangangakong hindi na pagkakaitan ng panahon, oras si Alan Ledesma Jr. at Cecilia Ledesma na makausap, mabisita ang kanilang anak at apo. Ako, Alan Ledesma Jr., nangangakong magbigay ng tulong, lingguhan, pinansyal at suporta sa aking mga anak. Ito po yung inyong kasunduan. Ano?
isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan, kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapi Tulfo na ipaglalaban kung ano ang tama. Senator Rafi Tulfo, thank you po. Maraming salamat po talaga. Nakasama ko na po yung dalawa kong anak. Sobra pong pasasalamat. Thank you po talaga. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusunod.